Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa walang sawang support. Before we start our podcast today, don't forget to share, like, and subscribe our YouTube channel. Follow nyo na rin po kami sa Facebook. And also sa mga mahilig makinig ng mga audiobook, na rin po tayo sa Spotify. In all of these platforms, look for Philcast at makikita nyo po ang ating channel. Today, pag-uusapan natin yung mga recent updates na nangyari po about sa flood control project patungkol sa mga press conference na naganap nitong nakaraang linggo kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla at yung press con din po ni Senator Erwin Tulfo. Bigyan natin ng konting linaw, ng perspektibo at also na pagbigyan po tayo ng pagkakataon po ng ating kaibigan Mang Mugs Malasaki para po magbigay ng kanyang opinyon. Kaya po please welcome Mang Mugs Malasaki. Yan, magandang tanghali, hapon sa inyong lahat at, Hello. muli And salamat sa also, pag-imbita sa'kin. yes, and also before we start, in a short form, please introduce yourself po sa ating mga nakikinig. Yan, again, it's me, Mark Malasakit Channel and salamat sa pag-invite ulit sa'kin dito sa inyong podcast and ayun, makapagbigay ulit ng opinion sa mga Thank you, Mang Mags. Ayun, so today pa natin, let's go first doon sa press conference ni Senator Erwin Tulfo. Isa sa mga na-open up niya doon is yung budget na napirma ng ating Pangulo this January, itong budget na GAA for 2026. Marami kasing question, especially yung unprogrammed funds. Kasi alam naman natin, and under the Constitution, unprogrammed funds was unconstitutional from the very start. There's a lot of details, a lot of data nung pinag-aaralan ko to that magmula noong Pinoy administration na less than 50 million kung unprogrammed funds, tumalon siya sa mga Duterte at tumalon siya ng todo Marcos administration. So isa sa mga naging question dito is that saan daw ba manggagaling itong pondo na ito? Senator Ervin Tulfo is ito daw pong unprogrammed funds, ito yung, kumbaga sa pamilya, naalala ko yung example niya, kumbaga sa pamilya daw, may plano ka, may need ka na magbakasyon, pero hindi mo 'to kailangan. Tama ba yung needs and want na naguluhan ako wants gusto mo, needs yung kailangan mo. Parang unprogrammed funds po daw siya yung want mo, siya yung plano mo, pero wala siyang pondo. So parang ang question niya dito, ba't pa tayo nagkaroon ng ganito? Eh wala naman tayong excess na tax collection, di nga tayo nangungutang. And that's a good point. But kailangan pa ng unprogrammed funds. Ikaw kuya, what's your reaction about this? Especially nagiging contention to. And I'm talking about both, within the government and even outside the government. Bakit pa may unprogrammed funds? Ayun na nga, minsan naguguluhan na rin. Alam naman nila controversial yan, ginagawa pa nila. Unprogrammed nga, so hindi natin alam kung saan ba talaga yan mapupunta. Pero sinasabi naman nila na yan ang mapupunta sa mga pantulong natin sa ating mga kababayan at dahil nahihirapan. Sabi nila, talagang kahit sino naman siguro mag-iisip kung saan ba talaga yan dadalhin. Kaya minsan naano rin ako dun sa budget na yung mga sinasabi nga nila, may corruption diyan. Hindi mo talaga mapipigil yung tao, hindi mo masisisi yung mga tao mag-isip kung may corruption diyan sa unprogrammed. Para sa akin 'no, dapat wala na lang. Hindi ko rin maintindihan kay Yeah, kasi malaki kasing issue dahil originally wala namang pondo dito. This is only a plan na kapag may excess, 'di ba, gagamitin. Another question dito is that ang sabi ng mga Duterte is gagamitin daw yung mga pondo na unprogram sa impeachment trial ngayong taon kay VP Sara. What do you feel about that? hindi naman ako naniniwala diyan. Hindi naman siguro pag-aaksaya ng panahon nila. Nagsasalita sila na wala naman silang pruweba. Puro lang sila publicity. Sana patunayan nila na meron ngang ganyan. Hindi ba sila nakakauso sa taong bayan na gagamitin yung sariling pondo para lang kay Sara? Para saan ipapamigay dun sa mga nagsasalapi. So para lumalagay parang it's just ano na naman 'no, he say, she say na naman, na wala namang proof. Isa pa sa sinabi niya dito sa unprogrammed funds, ewan ko if you heard about MAIFIF, AIX at saka TUPAD? Yun nga yung isa pang ano ko 'no, Mhm. against talaga ako diyan, sa AX, TUPAD, yung 4Ps.
Kasi ginagawang tamad yung Pilipino, naghihintay na lang. Sabi nga minsan ni ano 'no, kami-kami ng pag-usap tungkol diyan, bakit bakit hindi na lang ipunin yung, binibigay sa 4Ps. Tapos yung 1 year na tinatanggap ng tao na 4 'pag ano na lang, ipunin na lang and then ibigay ng ibigay ng buo tapos turuan magnegosyo, papayo. Bakit hindi na nga lang bakit kailangang tulong? Diyan pumapasok yung nagagamit ito ng mga politiko. Nagagamit nila sa sarili nilang gain. Nagagamit nila yang AX tupad na yan sa sarili nilang pakinabang. Kasi ang nakakatanggap lang yan, totoo yung mga sinasabi na nakakatanggap lang yan, yung mga leader-leader nila. At hindi talaga nakakatanggap yung kung kanino dapat pupunta, yung walang-wala talaga na makain, walang pang-enroll sa schools. Hindi gano'n yung nangyayari. We Well, isa pang paliwanag ni Senator Ervin Tulfo dito, MAIFIF, which is the Medical Assistance Program, sabi dito, kailangan daw yun kasi marami pa rin tayong kakulangan sa spasyo sa public hospital. Kaya kuminsan ang mga tao daw na lumalapit sa mga politiko, wala silang choice kundi magpunta sa private hospital. Dahil nga daw sa laki ng expenses kumpara sa public, kinakailangan pa rin itong MAIFIF, the Medical Assistance Program. Do you think that's enough Yes, reason? agree ako diyan sa medical, assistant program. Talagang nagpapahirap sa taong bayan 'pag may kasakit sa pamilya. Kahit may kaya ka sa buhay, pagka nagkasakit naman halos lahat naibebenta. So napakalaking kung totoo na yan ay diyan mapupunta, napakaganda. Ganda kaso bakit kasi ang program? Bakit hindi na lang directly? Ba't hindi na lang Correct. palakasin lalo yung PhilHealth? Para kung sa PhilHealth yan, mas makikita natin na iyan ay talagang napunta sa tulong pangkalusugan para sa ating mamamayan, hindi hindi ang program. Actually, may ano nga diyan 'di ba, may yung ibang tao ang punto nila diyan, ano ba talaga Na picture, para bang sa bulsa nila galing yung ayuda. totoo, totoo. Nagagamit, sa political patronage, 'di ba? Sobra. Another, item, budget 2026 na tinanong din si Senator Tulfo is yung in-increase na budget dito sa farm to market roads. From the Department of Agriculture at sa mga LGU. I think my question to you is this: ganda ba na pondohan ng mas malaki farm to market roads directly sa Department of Agriculture or pabor ka na i-direct ito sa LGU? Mas pabor ako na i-direct ito sa ano, sa Department of Agriculture. Kasi Mhm. 'pag LGU naku po, oo, alam mo ba itong mga nasa LGU yung mga kaya nga tumatakbo sila, hindi para maglingkod, eh. Karamihan Mhm. hindi ko nilalahal kasi si Vico napakagaling naman lahat sana. Kaya pabor ako na ano, na direkta na lang sa Department of Agriculture. Kailangan ng ating mga kababayan yan. Doon sa talagang ano, doon sa talagang, lugar na kinabubuhay ng mga kababayan natin is sige, Mhm. kahit dito sa'min ano na, medyo puro factory na. Maliit na lang yung porsiyento ng farming dito sa'min. So talagang iba pa rin kung ide-direct yung focus sa DA. And Ako also, lang and And another thing na inopen up din ni Senator Erwin Tulfo, yung anti-EPAL na bill na gusto niya ipasok sa Senado, na ipapasa na niya I think this month. Gusto niya isabatas yun. Kasi ang nangyari daw pala doon kay Senator Miriam, the late Senator Miriam, hindi siya nakapasa. For the same reason kung bakit nagawa yun. Do you think there is already a need na ipasa na to? ayoko, Like a priority bill? Mhm. ah imagine bibili ng sasakyan, parang service sa barangay na para bang pera sa court ng basketball, nandun yung pangalan nila, pati mukha nila. Na para bang kapera nila yung ginamit para mapagawa yung basketball court na yan. O 'di ba EPAL, dapat tanggalin na yan. O, hindi daw nakapasa. Okey, kaya pala. Yung kay Miriam, tini-start daw niya pero mismo daw yung mga kasama niya sa Senado, hindi nagpasa. Parang they rejected. Okey, sunod tayo. Isa pa na pinag-usapan doon is yung, um, um, mai-stop daw ba because of this budget at naging live na ang BICAM, mai-stop ba nito or maso-solve ba what do you think? I think ano, Especially, first time na ni-live ang BICAM. I think nilive na Yeah.
Alam mo ang nagiging problema lang kasi dito sa totoo lang, hindi naman minsan yung batas, eh. Sa totoo lang yung tao na may hawak nung pera. No, kasi kahit ano namang gawing anti-corruption na advocacy ng kahit sinong legislator, ano lang ang nangyayari naman hindi naman pangit yung batas na pinapasa. Ang problema yung mismo nag-i-implement, 'di ba? Dun tayo Alam mo ano, yan ang PDAF kasi yung PDAF naman pork barrel ni mm. hindi pa kayo presidential 'no. 'Di bakit ba hindi mawala-wala yan 'no, yung pork barrel na yun. 'Di ba meron pa ngayon daw meron daw soft ano, pork pork Soft pork. soft pork barrel, 'di ba? Sana wala na yan. Kung titingnan naman natin hindi naman kailangan ng mga mambabatas. Mm. Ah, Sabi mo nga kanina ang trabaho nila is to legislate, hindi para gumawa ng project. Kaya nga may mayor, eh, kaya nga may governor, eh. Sila yung bahala sa mga distrito o sa mga lugar na pinamumunuan nila para sa mga project. Hindi kailangan ng ano, hindi kailangan ng mga kongresista yan. Kasi number one pinagmumulan ng korapsyon yan, eh. Bakit ba kasi hindi nila tanggalin? Ba kasi palagi na lang palagi na lang na ano sabihin nila wala naman, hindi naman nila nahahawakan yung money. Napakadaling ano yan, eh, napakadaling gawin ng paraan para makakurakot ka diyan. Kakausap ka lang diyan ng kontraktor. Oh, 'di ba nga ano nangyari nga sa DPWH. I think boss yung ano, eh, napapansin ko diyan is mostly cultural ang problema. Kasi sa kultura natin matindi ang bigat ng ano, eh, utang na loob. Kahit ano pang sabihin mo 'pag may utang na loob ka sa nag-sponsor sa'yo sa kampanya mo o may binigay sa'yo 'Di ba yan, utang na loob. Nung panahon ni Duterte, siyang utang na loob sa mga kongresista. Wala siyang utang na loob sa mga senador. Bakit hindi rin niya tinanggal yung pork barrel na yun lang naman. lumalagay na hindi lang natin napansin. Pero nandun pala yung ano, andun pala yung pork barrel. Hindi lang pinaliwanag by the guise of Eric Yap, sabi nila, tsaka ni Guardiola pati Saldico. 'Di ba? Yung parang sinasabi nila dati, hindi daw napansin. Oo, at saka ang hirap kasi kapag ang kinakalaban mo tingin ko, sa politics, ang hirap kapag ang kinakalaban mo sistema. Kasi kahit sino napakabait at pinakamagaling na politiko, kinain ka talaga ng sistema, unti-unti, 'no, nawawala ka sa reality. So, yan yung isa sa nakikita ko na Kaya ang issue sa hirap ng atin. kaya ang hirap ng laban ni BBBM kasi nilalabas niya yung katotohanan. Napakahirap niya. Kita mo anong nangyayari ngayon. Hmm, Magfa-file daw ng impeachment si Erice tapos mababaliktaran. Bakit sila gano'n yung mga tinatamaan kasi sila ng imbestigasyon ng flood control at yun ang ayaw nila. Kaya I think may mga papabor talaga sa impeachment kay PBBM. Ngayon dito natin malalaman kung totoo ba na walang, walang corruption na nangyayari dito kay PBBM personally na hindi siya yeah, nagnanakaw. and also another thing na napansin ko, ito na kasi yung time lahat na siguro ng politiko they're looking for political survival, eh. Yes, Ako, ewan ko, boss, ikaw ba feeling mo ba may appetite sa Kamara, sa part ng Kamara lang, na gusto nila i-impeach for the second time around si, VP Sara? ramdam ko nga wala, eh. Hindi kagaya nung si ano, nung hindi kagaya nung si Romualdez. Kung si Romualdez yan mararamdaman mo. I think, mukhang ano nga, mukhang mukhang parang ano, eh, hindi gano'n katunog nung panahon nung si Speaker Romualdez yun ano. Oo, hindi Another gano'n. question, boss, PCI, tingin mo significant pa rin at this moment? Wala na? Tahimik na. Kasi, ah, alam mo ang tingin ko kasi diyan siguro nakuryente silang lahat. Kasi sobrang OA sila last year, 'di ba? Everyday na lang meron tayong naririnig na issue about sa flood control, ano update, sino kakasuhan, ganito, ganyan. Tapos malaman-laman mo lang bago matapos yung taon wala rin naman napakulong. Kumbaga the less talk you do, less mistake. Oo, kasi nag-speculate sila tapos hindi naman tayo. Correct. Another thing na gusto din pasok ni, Senator Erwin Tulfo, yung bawasan na ang VAT from 12% to 10%. What do you feel about it? Based on studies, matitipid daw natin is about 7,000 per family. So, oo, okey naman 'yan kasi nga maganda 'yan para sa mga pamilyang Pilipino. Mababawasan yung kanilang natin yung tax pero ano,
Ano yung repercussion? Paano yung inflation? Mamaya tumaas na sa naman yung presyo. ekonomiya. So, sana pag-aralang Correct. mabuti. Totoo, yan din ang hindi alam ng tao 'no. Alam mo maganda yung sinabi mo rin na kasi hindi naman lahat ng tao nasa politics, hindi rin naman lahat ng tao ekonomista. Hindi Oo, nila oo. alam pagka may biglang shock ng, shock sa pananalapi ng ating bansa, hindi nila nalalaman na may shock din ito sa ekonomiya. Totoo, totoo. We all need to talk about it as much as we can. May mga pros at saka cons kapagka ginawa ito, especially sa ekonomiya natin. Pagkatapos kay Senator Erwin Tulfo, dako naman tayo sa, recent na press conference naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. So far tinanong siya kung anong update na sa mga cases, ayaw niya munang salita pero sabi niya dito, marami na daw ang naka-PI or preliminary investigation. Pero ayaw niya magsalita kung anong pangalan or kailan ang date at wala siyang maibibigay na commitment dahil nga sa nangyari last year that they overpromise and then people have this high expectation. Pinapabulaanan niya yung sinabi ni Senator Amy na January 15. So what do you feel about it? Ano sinasabi yun? Kung totoo man yan 'no, kung totoo man tama lang na itinanggi ni ano, ni ni Remulla. Hmm. Bakit parang hindi makapagtago yun? Kasi pagka kinonfirm niya magtatago na yung mga yan. Another thing din, ang punto ko din kay Senator Amy, nakakagulo siya sa investigasyon. Yes, nanggulgulo. Tutol ngayon ngayon nung sinabi niya na January 15, Mariosep sabi ng mga DDS, "O January 15 'pag ito hindi, korap talaga." Ano naman ginawa ng pangulo? Tingin ko talaga panggulo siya. Correct, correct. O ngayon malalaman natin kung may ebidensya si Rizek do'n sa kanyang impeachment Totoo. na hindi umano sa February. Then diyan malalaman natin then maganda yan na i-file niya. Ako sa totoo lang, kung ako tatanungin kasi ito ilang beses ko na sinasabi sa iba't ibang podcast sa akin, constitutionalist ako. Kung gusto mong pababain ng pangulo or vice, harapin mo sila sa impeachment. Yes, I-impeach mo due para process. magkaalaman kung totoo yung ebidensya mo o wala. Mhm. Na-impeach si ano, si Erap. Bukas nung envelope wala naman palang kinalaman dun sa mga binibintang nila kay Erap, 'di ba? Makuha lang yung simpatya ng tao. Oo, kaya siguro yung mga tao ngayon gising na kaya ayaw na ng people power, nakakapagod na. Oo, ginagamit lang na gatasan sa political interest ng isang grupo. Process na lang. Yes, at isa pang sinabi din ni, Ombudsman Remulla na hindi sila puwedeng magbigay ng iba pang impormasyon sa publiko dahil meron din daw karapatan ang mga akusado hindi pa naman sila napo-prove na guilty. Tama naman yun kahit naman maliliit na tao, eh. May karapatan sila na may karapatan at may ano sa hindi talaga ilabas lahat. Pa rin karapatan yung mga kasi akusado pa lang, tama ka naman. At yun nga yung sinasabi mo kanina na ano, na hindi na sila masyadong naglalabas ngayon ng mga informations kasi nga, siguro nga nag-ground sila na Yeah, and also agree ka ba kuya kasi we all know, nakita natin ito that, Senator Revilla and, Villanueva went to DOJ. Ang tanong ng mga tao, ang investigation nasa ombudsman, ba't sila pumunta at nagpasa ng counter affidavit sa DOJ? Ang paliwanag ni ombudsman dito is that gusto niya na magkaroon daw ng continuous na kwento sa ebidensya. Kasi kung si Yusek Bernardo nasa DOJ na, ba't pa pupunta ng ombudsman kung wala naman daw yung nag-aakusa sa kanila? Mas maganda daw na yung kwento ng imbestigasyon, tuloy-tuloy. kung yun ang ano nila, 'di ba? Kung yun ang gusto pero para sa'kin okey lang yan. Kung dun mapapabilis, eh, 'di ba? Kung dun mapapabilis yung investigation nila, why not? Okey lang naman siguro, siguro naman may ano naman sila, may kaya nangyari yan. Yeah, and then another thing, inopen up niya rin yun sa Cabral files. So far ang natin dito from him is that, nagpasa na si Secretary Vince Dizon ng lahat ng computer na meron sila under Yusek Cabral. Pero sa ngayon ang sabi niya, ayaw niyang sabihin at mag-speculate ng kahit ano, kung ano yung nandun sa computer kasi hindi pa nila nabubuksan. And also yung Cabral files di umano na meron si Congressman Leviste, hirap daw yun mapatunayan even if they get the papers kasi wala namang magpapatunay or authenticate nun kundi si Cabral which is patay na. As far as we know, um, inatasan niya na yung, assistant ombudsman
para kunin yung mga files na hawak ni Congressman Leviste. Kaso, this is what I want to ask you. Magandang question kasi 'to nung sa press con niya. Bakit daw si Congressman Leviste nagmamadali na i-open up, sabihin or i-authenticate yung mga files na meron sa kanya? Ano daw ba yung emergent? Bakit may urgency si Congressman Leviste ilabas? Eh, wala namang magpo-prove ng mga dokumento na Kaya nga, eh, 'no, bakit nga ba? nung ano, anong hula mo? Tapos tapos, eh, lahat yan hearsay kasi wala namang mag-o-authenticate, patay na, Correct. 'di ba? Ano nga bang ano ni Mister diyan, bakit mo minamadali? Hindi ko rin ano, Tingin mo eh, may pinoprotektahan? I think, baka yung nanay niya, eh, Really? kasi tama yun dun sa listahan yung nanay niya. Kaso kung 'yan naman ang magiging anggulo mo, eh, wala namang actually wala namang halaga yung papers niya kasi wala namang mag-o-authenticate. Wala, So, eh, ano poprotektahan niya? kaya nga, eh. Kaya 'Di ano ba 'no, nga ba, parang tapos 'no, ano nga 'di ba nung lumabas siya bobo, dahil alam nila yeah, na walang kwenta yan hangga't hindi yan na-authenticate at wala na mag-o-authenticate niyan diyan patay na. Alam nila yan, totoo, kaya lang gusto lang talaga nilang i-hype yung mga tao na magalit sa gobyerno. yeah. Noong February 20 correct. At saka kung tutuusin, ano din, eh, 'no, unfair din sa ating mga taxpayer. Pera natin 'yun, bakit hindi mo ilabas yung katotohanan? Kung talagang may issue, bakit hindi mo na lang ibinigay sa tamang ahensya like Bakit kailangan mo ombudsman? i-broadcast? Yes, totoo. Kung gusto mo talagang sugpuin ng ano, ang, korapsyon, di mo kailangan i-broadcast yan, ibigay mo na. Ibigay mo sa kinauukulan, sila mag-iimbestiga, di ba? At ngayon kung hindi nila imbestigahan ng maayos yan, diyan ka pumalag. Do'n ka mag-ano, do'n ka mag-redact. Hindi yung alam mo namang walang kwenta yan, hindi yung authenticated, eh, tapos magdadagdag lang naman may pag-iyak pa. Yeah, nung umiyak siya, sabi ko nga nung umiyak siya, napaisip ako, "Ano iniiyakan mo, eh, pera namin 'yun, 'di mo naman pera 'yun." Oo nga, eh, nagpapaka-hero nga, eh. At saka nakakatawa lang nung lumabas siya, yung pag-ampon sa kanya ng mga Duterte, Ano lang, talagang siya daw ang crusader of corruption. Talagang inampon nila na parang poster child nila na, "Oh, eto ang magsasalba sa korupsyon laban sa Pangulong Marcos." Ako naisip ko naman, kahit siya nga hirap na hirap i-authenticate, eh, at siya din ang nag-ano patunay na hindi naman lahat ng nasa listahan ay corrupt. So, ano napatunayan dun? Tas napulahan pa siya nung sinabi niya na ang nanay niya daw kasama dun sa listahan, pero yung nanay niya, I think 1,000,000 or 1,000,000,000 lang yung proyekto, siya daw yung pinakamaliit. Ang sabi ng iba, kahit piso pa yan, 'pag yan ay illegal o corrupt, corrupt pa rin yun. Eh, mayaman, hindi na daw niya kailangan ng ano, ng, operational expenses kasi kaya niya naman daw bayaran ang kanyang mga tauhan eh, sa yumaman na expenses ng sa kanyang ano niya, eh, opisina. dun sa ng solar power, eh. Punong-puno di umano ng korapsyon. Ano, ang pinakahuli kong balita, I think kahapon or isang araw, balita daw, eh, sisimulan ng imbestigahan ni ombudsman, yung Oo, nangyari dapat doon. modisiglahin yan kasi marami akong nabasa na article na may korapsyon talaga diyan sa binigay sa kanyang project. Kontakin mo kasi alam mo sa totoo lang, kung ako lang makakapagbigay ng, payo kay Leviste, ba't hindi niya kinalaban lahat, eh. Kontakin mo Senado pati Kongreso kinalaban niya, kasisimula niya pa wala siyang 'di ba, wala ang patid, eh. Kahit si Erice nagsabi, yung bonus na yan, hindi yan bonus para sa operational expenses yan. Sa mukha niya 'no, nung press conference Ah, mali, mali, mali. Hindi siya nabigyan ng briefing. so sorry. Oo. At saka alam mo ang tingin ko diyan, ang mangyayari diyan, napinahan si Leviste dahil sa mga investigasyon sa dati niyang kumpanya. Iwanan din ng mga Duterte yan sa ere. Kumbaga, hindi namin kilala yan or hindi na namin sinusuportahan kasi ganito, kasi ganyan. 'Di ba? Kaya nga. Okey. Buti nga si So, Kiko nga pangatlong sana topic tahimik. oo. Sana nga tahimik siya or ang pinakamagandang ginawa niya, hindi siya naglabas ng pangalan. Kumbaga, sinabi na lang niya may listahan, tapos ibinigay niya yung listahan sa mga journalist at hayaan niya yung mga journalist ang maglabas ng mga file, 'di ba? O kaya kuya, puwede rin niyang ginawa, kasi saklaw naman ng constitution, may immunities, pinasok niya sa plenaryo. Do'n siya nagsalita para immune siya. Eh, Puwede, ngayon nak ng tokwa, oo, parang hindi lang ethics yata ang isasampa sa kanya, mukhang merong ibang tao doon magkaso din 'yun. oo, Kasi kapagka narinig mo pagka nagsalita siya about dito sa listahan, para bang korap na kahit na ipaliwanag niyang hindi korap, the way magsalita siya, wala 'yun nang pa mapapaisip ka, 'di ba? kaya nga, eh, ba't ganun 'to?
Nag-iisip ba talaga 'to? Mali, I think it's a miscalculated move sa kanya politically. Tsaka neophyte pa siya, wala naman siyang kakilala masyado talaga sa Kongreso, eh. Kahit sabihin mo na yung nanay niya, 'di ba ang tagal na sa Senado, iba ang laro ng Kongreso. 'Di ba? Tsaka yung tatay niya kasi, novelist, Hmm. yun hindi naturuan 'tong anak nila. Hindi, I think miscalculation in a political side talaga. Third topic natin for today, an interview dito sa lawyer ni Senator Joel Villanueva, si Attorney Ramon Esguerra. Apparently, nagsampa ang kaso ng kaso ang NBI kay Senator Joel Villanueva. Kaso ang naging counter side ni Senator Joel Villanueva, yung mga attachment na incomplete na kung saan daw po sabi ng attorney, the whole case was illogical. Kung hindi naman tatayo yung buong isang kaso sa harap ng korte at ito'y kulang-kulang, how can you prove na may connection yung mga kinakaso mo sa kliyente niya? Kaya nagpasa sila ng motion for production of document. And also, parang sinasabi niya rin dito, hindi nagtatago si Senator Villanueva kasi nagpakita siya sa DOJ. Anong masasabi mo diyan? Well, kung totoo na incomplete, 'di good for them. Mhm. Good for them na makakasuhan si Joel Villanueva, kung totoo yang sinasabi niya. Pero siyempre, hayaan natin na yung korte ang magdesisyon diyan, hindi siya. Hindi sila guilty. Yung pag-appear nila, eh, baka mamaya kapag may reso na, nakita na may probable cause, eh, baka mamaya magtago. Sa ngayon hindi magtatago yan, kasi wala pang resolution. Eh, papaano 'pag may resolution na baka naman gayahin nila si Bato, 'di ba? So sana ang gobyerno maging maagap sa ganyan. Yeah. Alam mo para sa akin, ito opinion ko, lalo na sa politics. Pinag-uusapan kasuhan, nagsasalita lawyer, 99% of the time, an ang sinasabi niya is legally defending yung kliyente. Pero yung katotohanan or yung gusto niyang sabihin kung di siya lawyer, iba. Yan yung nakikita ko diyan. Kaya hindi ako naniniwala kapagka ganyan, eh. Mhm. Oo, totoo. Tsaka malaki ang bayad sa kanya. Kumbaga attorney de campanilla 'to, hindi naman 'to pipitsuging attorney lang na parang yung mga kilala nating iba na, 'di ba? Alam niyo na 'yan, pero hindi 'yan. Yung masasabi ko lang at abogado si Attorney Esguerra. Oo, yun ang sabi nila based sa record niya. Mhm, correct. At saka alam mo isa sa sinight niya and I want to ask your reaction, isa sa sinight nung lawyer, doon daw sa statement ni Secretary Bonoan. Sinabi niyang tuwiran that Senator Villanueva never asked for any endorsement or funding for a flood control project. Kasi originally, nangyari pala dito is that Senator Villanueva asked for a budget for a multipurpose hall sa Bulacan, which is where JIL compound is. Hindi siya nabigyan because of funding. So parang ang nangyari daw, ang paliwanag dito, gumawa sila Bonoan ng kaparaanan para pabigyan siya ng pondo, pampalubag loob using flood control project. Pero lehitimong hindi siya humingi o nag-endorso or nag-proponent ng flood control project. Does it make any sense sa tingin mo? Multipurpose hall sa JI. So, does it make sense? Sa ngayon, bakit daw kung may case kay Senator Villanueva ang NBI, hindi nila kinumpleto yung dokumento kay Senator Villanueva? Does it mean gusto lang nilang i-trial by publicity si Senator Villanueva at wala naman talaga matibay na kaso? Paano hindi kinumpleto yung dokumento na, magdidiin kaya May kulang, eh. Merong kulang daw, eh, na totoo ni-request nila for motion to release documents. ang totoo ba ang totoo kulang ba talaga? Ang Hindi naman sabi ng siguro attorney, yun nga yung sinasabi ko, tandaan mo 'yan, laging laging ganyan tayo. wag tayo, wag mo kaming lokohin. And Hindi then ako ito pa, naniniwala. may sinabi din yung attorney niya about kay Peng na lumabas nung nagsalita si Alcantara sa Senado na link between them and also Senator Villanueva. Si Peng ay screen name ni Christopher Pangilinan. Ang sabi daw, dadalhin daw nila iyon, si Christopher Pangilinan or alias Peng, para magpatunay na wala naman talagang nakuha si Senator Villanueva na pera from flood control project and also hindi daw siya aide ng lawyer, siya lang daw po ay kaibigan ni Villanueva. Sabi ng lawyer.
Anong Again, reaksyon mo? sabi ng lawyer, Ano ang masasabi mo diyan? Mhm. sana makonsensya naman 'tong si Ted. Hindi naman siguro siya itutubo ni Alcantara Yeah. kasi may kaso na si Alcantara, eh. Siyempre dadagdag pa ba siya ng iba pang kaso, 'di ba? So, naniniwala ako diyan na kapag 'yan ay pinagtanggol si Joel, alam na 'yan. At saka ano din, 'no, kailangan din natin maintindihan na labanan kasi ito ng ebidensya at the end of the day. Oo, Kailangan ng ebidensya can stand by itself kahit walang tama. nagpapatunay. Boss, yung anong opinion mo dito kay Bryce Hernandez at saka JP Mendoza na apparently sila ay nagwi-withdraw doon sa mga nasabi nila affidavit dahil daw hindi sila napagbigyan sa witness protection program. What do you feel about it? Kasi para sa akin, this is my opinion. It's unfair. Kasi ba't Na ka entitled, ikaw kasali ka dun sa nagdako ng pera? Oo, tama lang naman na hindi sila napasama. Pero parang parang may narinig ako na, granted, eh, kaya nga nagsoli sila ng ano, ng money. Hmm, Parang granted yung kanilang ano, yung kanilang state witness program, hindi pala. mhm. Pero para sa'kin nga kung magiging state witness sila, that's unfair. Ang laki ng ninakaw nila, eh, 'no? Actually yung sinuli nilang pera kulang pa yun. Ngayon kung magbabaligtad sila ng statement nila kung totoo yung sinasabi nitong abogado na 'to, may ano pa ba yun? May talampap maraming video na nagpapatunay na umamin sila. Yung pagsoli nila ng pera, it's sign of a guilt, 'di ba? Kaya ka nga nagsoli kasi ninakaw ko 'to sa taong bayan, sinusoli ko, 'di ba guilty sila. So, ano pang silbi nung magiging statement nila kung sila mismo nung una ay umamin. Kaya sabi ni sabi ni Ombudsman Remulla, wala pa naman daw talagang binibigay na statement yung dalawa, silang Bryce, wala pa naman. So Um, far. Hearsay pa din. Na babaligtad itong dalawa. Pero si Alcantara, napanood ko na, eh, nagbago na siya ng statement, pero para sa'kin Mhm. wala na, kasi umaamin na sila at nagsoli na nga sila ng pera. So, I think Yeah, and mas lalo silang mababaon diyan, why? Kasi perjury 'yan, 'di ba? correct. Perjury. And I think magkakaroon 'to ng continuous na story. I was listening already sa pahayag ni ano Senator Ping Lacson. Ngayon lang ipremiere sa channel niya. Pakikinggan ko parang merong recourse ang Senado dahil yun nga perjury. Pero ano na pag-usapan natin yan sa susunod na live. So sa part na 'to, dahil nandito na tayo sa huling part ng ating, podcast. Again, ito po ay recorded due to our issue sa scheduling natin. So, ni-record natin to ng Sunday. Hindi ko alam kung this will come Monday or Tuesday sa Pilipinas. So, this part, tatanungin natin ang ating panauhin ng question about the topic. Meron ako 3 questions sa 3 nating topic, Sir Muggs, and I wanted to ask your reaction about it. Budget 2026, do you think this is the cleanest and this is a people's budget? Hindi nakinis, pero naniniwala naman ako na mas mas okey naman 'to kaysa sa mga nakaraang budget mo. Ngayon ko lang talaga diyan yung ano, yung, unpurpose. Another question kay Ombudsman, do you think there is a big effect sa credibility ng Office of the Ombudsman tapos yung overpromising na nangyari last year? Yeah. Correct. And for my last question, how do you see the credibility of Senator Joel Villanueva sa issue ngayon about dito sa flood control project and also yung sa pinag-usapan natin kanina? The credibility, Mhm. for me wala siyang credibility rito. Hindi naman may ano, eh, may witness, eh, may sumigaw, eh, na siya ay involved sa flood. Ngayon karapatan naman niya itanggi, karapatan naman niya itanggi yan, and hintayin lang kung magkaroon ng probable cause, hintayin natin. Pero credibility, ngayon wala, eh. Naniniwala ako na bagsak ang credibilidad niya bilang isang senador at isang isang pastor. So, kung tingin mo na mabak na yung credibility niya, do you think there's a way for him to recover? Hindi kaya pwede magbudot Wag mo puwede yung naalala ko lang si Remulla, ay si ano, si Revilla, 'di ba? After na ma-acquit. Mhm. hirap ibalik kasi once, eh, kaya At saka isa rin ano, iba ang standard niya kasi, other than senator siya, pastor din siya. Standard of like, yes, oo. 'di ba yung ethics ba at saka morality, mataas kaysa sa isang simpleng senator lang, 'no? Grabe. Yun ang masama. Grabe. Well, we'll see what gonna happen. Kasi ano pa rin, nasa proseso. Ako naman, I think the whole thing na napag-usapan natin and I would like to thank you, Mang Mags, kasi alam kong Yun, biglaan, alam kong busy ka, kinuha pa kita dun sa isang live. oo.
talagang isasako talaga kita para magawa natin 'tong recording. Pero ako masasabi ko that thank you so much po sa opportunity. Again, marami na naman akong natutunan sa mga reaction niyo po and hopefully magkaroon tayo another part for another topic na pag-uusapan natin. Ako ang magiging opinyon ko po dito, I think this is another example of are we so excited to get justice or we want it to be on point, on process para hindi tayo ma-technical. Kasi ang labanan dito optics and messaging versus yung urgency. I Huwag think tayong hindi nakatulong yung overpromising ng gobyerno last year. Sa ano yun, ewan ko kung maniniwala kayo Mang Mags, I think, yung nangyaring overpromising nung last December is another example na ginagawa ng gobyerno, pamatay-sunog. Para lang maibsan yung sama ng loob ng tao sa korupsyon, sa flood control, magbibigay sila ng kompromiso, which is yung overpromising, na hindi naman nila made-deliver. And I think that's a good sa akin naman, nakita ko dito, yes, that's the negative thing. Another thing na napansin ko rin na okay is that kahit yung si ombudsman, inaccept niya at sinabi naman niya sa press conference na nagkamali siya. Kasi yung tao nag-e-expect, eh. So, it's a good thing na nag-backtrack siya at hindi na niya inopen up any details. Kasi alam mo para sa'kin kuya, gusto ko may makulong, pero gusto ko may masampulan. Yung hindi maa-acquit kasi this is way too much, eh. Malaki yung Dumating na dati 1,000,000 march kay Pinoy, ngayon 1,000,000,000 march. Aba, anong susunod 1,000,000,000 march? So, I think dapat may masampulan. Again, maraming maraming salamat po sa walang sawang support. Sana po i-follow niyo kami sa YouTube, Facebook, at saka yung mga mahilig makinig ng audiobooks, nandun din po kami sa Spotify, just look for Philcast. okey, Yun po, maraming maraming salamat po and again, magkita-kita po tayo sa next live po natin. Thank you po, thank you. maraming